That's me. Sino nabully sa atin dito? Kasi ako hindi ko na-experience mabully. Actually, si Nico, and personally, I've experienced bullying as well. Well, yung akin actually, hindi naman ganun talaga ka, in a sense, pero siguro mamaya Pero na lang. unique nga yung ano mo sa'yo. Yeah. Yan. I think, So, okay. Jamar, wait lang. Check ko nga lang. Wait lang, huwag ka mag-start ka agad I-check ko lang ulit. yeah, sure. Jamar, I mean, hindi naman na, we won't put you on that sobrang hot seat, no? Nako. Gusto lang. Sayang yung anak mo pag hindi natin painitin yung usapan. Tama. Nicely done. I like that attitude, Jamar. I like that attitude. But yeah, I mean, like I said, no, with Nico and Jake, very open-minded to see Jamar. So just feel free to jump in with questions. Highly likely hindi naman ganun ka na-offend din si Jamar based from what I've how I known him for a long time with Hindi, ganito kasi yan, James. Pag ikaw bully, wala kang karapatan mo. Tama yun siya. Hey, I could have said it better. Thank you, Jamar. And Jamar, for our next topic, we may need to also invite you. Let us know if you're available, because definitely it's very relevant to what you're doing right now. Yan. Palitan mo yung pangalan ng grupo, mga machong chismoso. Sige, no problem. Pwede yan. Pero ano tayo, one at a time lang. Sige lang. Sure thing. So right now we're just gonna talk about bullying. And Jake, let us know if we are already live, okay? I think, yeah, live na tayo kanina pa. Kaso, may mapapacheck ka ba ng sound? Kasi hindi ko talaga ma-check. Teka lang. Terrible Children, di ba? Facebook page. Terrible Children, yes. Mm-hmm. Sige nga, mahanap nga. Kasi ang problema, how do you, ano ba? Pwede ba itong conversation natin ngayon, i-mute ko muna? Kasi sumasali dun sa pag chine-check mo yung sound. Okay, so yes, we are live, no? Great job. So we're just gonna start in a few. Okay naman? Okay yung sound? Yes, okay in sounds for me. How do you check that? Ako hindi ko ma-check talaga. Okay. So yeah, whenever you guys are ready, we're gonna start at exactly 12:03 or 12:04 para naman din maka-jump in na tayo sa mga topics natin, no? Especially in bullying. So yeah, go ahead and for all the listeners as well, please go ahead and share this podcast or this episode right now. Para lang din tayo madaming interested doon sa topic with bullying. Alright, so just a couple more minutes and we're gonna go ahead and start. Yeah. Okay na. Let's start. Okay, let's start. So, Nico and Jamar, we're gonna start. So, welcome back to our episode for Terrible Children, when Terrible Children talks about quote-unquote terrible things. Tonight's topic, no, isang controversial na hindi naman masyado pinag-uusapan ng mga tao, pero alam natin na talagang may diin to sa lives natin, especially sa mga nag-go through on this particular topic, which is bullying. No? But before that, we're gonna go ahead and before we go deep into our topic, we're gonna, of course, introduce our host. My name is Jim. My name is Jay. And together we are the Terrible Terrible There you Children. go. Perfect. All right, so Perfect. yes, we are the Terrible Children, and now introduce na namin yung mga guest natin for tonight. Nice. Okay.
Jake, go ahead and introduce one of our guests first, please. Ooh, okay. I'd like to introduce a close friend of ours, someone who has been a good friend since our high school days. So enter Nico Laranyo. Hello. 175 pounds of pure muscle and raw sexual energy. Okay, so yan si Nico. We're gonna have his unique perspective sa Right. topic. Salamat sa nag-invite sa akin dito. Thank you. Kay Alright. James at kay Jake. Ay, salamat. All right. Thank you, Nico. And just give us a perspective on ano yung mga gusto mong pag-usapan in terms of kunyari sa podcast. And then ano ba yung general thing na masasabi mo in this podcast today? Well, siguro yung mga pag-usapan natin, yung mga pwede natin pag-usapan, yung sabi nga, yung hindi pinag-uusapan na usually ng mga Filipino, or technically yung mga, hindi ko naman sinasabi lahat pero pag yung mga Pinoy kasi, alam natin medyo, yung mindset. So magandang yun nga, na-explore, sana ma-open mind sila dito. And, in regards naman dun sa bullying, yun nga, pag-usapan na lang natin yun. Ayun. All right. Okay, well, thank you, Nico. So one of our guests as well is right here, and let me introduce him. This person is very well versed in the media perspective, and ang dami niya ng he's a great photographer as well. Captures every moment with a lot of words and a totally great story to tell in just one picture. And he's very in the Muslim community. He's very prominent in terms of the family name. So let me introduce our guest, one of our guests, Jamar Luqman. Jamar, please Hey, tell us. what's up, guys? Doble yung TF mo. Ang ganda ng intro eh. Yeah, why? Alright, so, Alright, well, thank you for having me here. hey, no problem, Jamar. Thank you for giving us your time. So, Jamar, just give us like a rough idea, like what are the things that you like to talk about, in a broad perspective, ano yung mga topics na gusto mong pag-usapan, and then ano yung mga i-share mo tonight, like in a general perspective. Well, as a person naman kasi ako, ayoko yung may flow eh. Ayoko yung restricted ka, na may susundin ka, na gagawin mo to. Sa akin lang, gusto ko anything under the sun. Pero, since terrible children nga tawag sa inyo, gusto niyo ng mga tribling usapan, pag-usapan natin yung mga bagay na hindi na napag-uusapan kasi bawal daw, di ba? Yan. Kasi ang pangit kasi sa mga yung ganong klaseng sistema na pag may gusto kang tanong tapos sinabi sa'yo bawal yan ang pag-usapan. Nangyayari kasi sa ganyan is hindi na pro-promote yung common sense. Kaya ang daming mga tao dyan na kasing edad na natin na wala pa rin common sense. Kaya pag-usapan natin yung mga ganong bagay. Ay bala! So, yan. Right. Yes, and I love the way that you said it, no. Kasi nga, ang dami ding na masyado na re-restrict sa mga bagay-bagay na they throw out this common sense out the window. And yeah, that is true. I totally agree. So, to start off, no, we're gonna first hear like perspectives on what is a bully, or ano ba yung nangyari as a bully. So, first, no, we're gonna start it off with Jamar. Jamar has began as a bully. So, Jamar, just go ahead and give us an idea. Ano ba yung naging, for you, what is your definition as a bully? Kakatakot naman yung intro mo. Sabi mo, Muslim. Tapos, bully. Baka isipin nila, ISIS na ako nito, ha?
Oh no. So guys, but yeah, thank you for bringing that up. Like what we had Yeah, before. lang. No, I understand naman. No. Pero just to clear the air then as well. Just like what we've had on our religion topic before. Yeah. Definitely, guys, it's all about the mindset. So just like what Jamar said, na usually yun din yung stereotyping natin kapag Muslim is ISIS. That's definitely not the case. But yeah, go ahead and share us some details, Jamar. Like for you, what's a bully, and then share your experience as a bully. Well, paano ba describe ang bully? Well, I'm gonna describe a bully based on how yung mga close kong kaibigan, yung mga kaibigan kong pinagtyagaan yung personality ko, describe me. Yung mga kaibigan kong nakilala ko from yung pangit na face ko, lang sa nag-form ako, pinagtyagaan yung personality ko. I'm gonna base the description on how they describe me. Unang-una, ang bully, self-absorbed. Walang inisip kundi sarili. Okay? Marunong sila mag-empathize but just for the heck of it. Pero hindi mo makikita sa mga kilos nila yung empathy. Salita, oo. Kilos, wala. Number one, self-absorbed. Pangalawa, ang mga bully, mga mahilig mag-ego trip, power trip. Ibig sabihin, kulang sa pansin yon. Kulang sa alaga, kulang sa pagmamahal, kulang sa unawa. Paano ba yung power trip? Paano ko ba i-describe? Here, was there an instance in your life, kayo, kung sino man yung nakikinig sa akin, was there an instance in your life na may nagawa kang slight lang na bagay sa isang tao, after mo ginawa sa kanya yon, give it a week, days, hours, months, tapos babalik siya sa'yo, may hinging pabor, tapos ngayon hindi mo kayang ibigay sa kanya yung pabor na hinihingi niya, i-guilt trip ka niya. Sasabihin, isusumbat niya sa yon. Emotional ano yon? Emotional hostage. That's a form of bullying. Yun, power trip. That is true. Pangatlo, ang mga bully is pwede bang magmura? Okay lang. Go. At your discretion. Mura na ako eh. Tapos pinigilan niya. Hindi napigilan niya. Sige, go ahead. So, ang pangatlo, ang bully is you find pleasure sa suffering ng ibang tao. However, they are not aware na nagsasuffer yung taong yun. Ang kanila lang, I'm having a good time, hindi kasi nakikita yun eh. Hindi ganun kalawak yung perspective nila. So ikaw, nagdudusa ka na, aping-api ka na, siya tuwang-tuwa. Kasi for him, it's just fun. So, pretty much, yun yung description ko ng bully based on how yung mga kaibigan ko describe me throughout the years. So, yun ang ano talaga nila parang description sa'yo. Ang dami pa eh. Sobrang dami. Pero yung tatlong yun yung tumatak sa akin. Tapos binigyan nila ako ng mga example. Kasi tinatanong ko, kailan ako naging ganyan? Kailan ako naging self-absorbed? Kailan ako nag-power trip? Kailan ako nagganong yan? Tinatanong ko. Tapos sinasabi nila sa akin yung mga instances kung kailan ginawa ko sa kanila yon, and I was like, oh shit, I wasn't aware. Pero it was working progress, pre. I mean, hindi ko siya na-absorb agad kasi nga self-absorb ang mga bully. It took time. Okay. Right. And I totally agree, no? Just like the exact words that you mentioned, no? A lot of bully would take pleasure on the suffering of others, whether it's emotionally, physically, or psychologically. Nandun yung high of making that person suffer.
And there are a couple of things If though we're gonna go na to the can be reasons of that, whether which is I would say common knowledge na nag-go through na yung tao na yan in a same realm, in a different let's say na abuse with other people, or let's say their parents or whatnot, or even their environment with mhm. friends. But yeah, definitely, I would agree on what you just mentioned, Jamar. That it's very prominent na it's them having pleasure on their victims. So, Ito I want to clear up yung sorry guys difference ng pero teasing just to add tsaka dun sa description bullying. ko. And for our listeners, ang ang sinishare ko is not yung typical na napapanood mo sa mga movie na high school or bully sa eskwela na, hoy bata, taan yung baon mo ha. Uh, Kasi ganito eh, kung bata ka, bully ka nung bata ka, that's forgivable. Bata ka, wala kang kamuang-muang. The worst bullies is yung may edad na. aha. Nico, So, you're... ang so kung hindi ka man naging high school, kung hindi ka man naging bully nung nasa eskwelahan ka, wala kang inapi sa eskwelahan ka, but if lumampas ka sa ganung edad, nasa 20s ka na, nasa 30s ka na, tapos Mhm. ikaw yung tipong tao na you don't give leverage to a person na wala namang ginawang masama sa'yo, consider yourself a bully. Aha. Yeah. definitely, 100% agree. Yeah, James, Jake. can I, ano? Yeah, go. Yeah. Gusto ko i-differentiate na there is teasing and there is bullying. Ang teasing kasi that's wait, where's that come? Nico, yung mic mo. Ay, Teasing and bullying is different. Teasing is playful banter between friends. That's actually healthy. We do it a lot with our friends. So that's different from actual bullying. Ang bullying, like Jamar said, ito yung textbook definition from Google. It is meant to relentlessly hurt, physically or verbally, someone who they think is vulnerable. So parang, meron ding parang targeting na if they see na someone they can bully, they won't target siguro people that are stronger, that they think na they can withstand yung pagbubully nila. So they usually target people who are vulnerable. Yeah, yun lang. Gusto ko lang i-differentiate yung meaning ng teasing and bullying. Alam mo, tama ka dyan, brother. Alam mo ba, mga bully may talent? Isa sa mga talent nila, magaling sila maghanap ng weakness ng tao. Yeah. Kasi Yeah. they won't thrive if there's no weakness. Totoo yan. Yeah. That's 100% true. Kasi imagine niyo no, sa perspective natin, and we can all define this or relate to this na kapag kayo as friends, just like what Jake mentioned, nagtitease kayo, you even laugh about it and you feel great about it kasi nakaka-relieve ng stress, whether you're smoking, you're eating, or even drinking coffee, or you're just literally just talking to each other. It Yeah. doesn't have any bad connotation through it, but then again, at least nakikita nila yung perspective na ay oo nga no, baka medyo ganyan na ako. At least and just like what Jake mentioned, it's very healthy. And thank you for defining that as well, Jake. So, Jamar, Yeah. go ahead and share your experience as a bully. Like, give us like, if you can, no, and if you're comfortable with it, give us like details on like how you were in a bully. Like, what did you do in a particular person? I mean, you don't really have to name the name, but just give us like those details that you can. Like, what did you do, and what was going through your mind at that point? So far, mga memorable days ko na nambully ako when we were at work.
I bet you remember that nung we were office mates, James. Okay, go. Okay, ganito. So there's this new product. Actually, ito pa. Okay, before I describe kung ginawa ko. Okay, kami mga bully, namimili rin kami. Tama yung sinabi kanina ni si James Beno, si Nico. Si Jake. Ayun, si Jake. Yung distributor niya. So, kami, pimili kami. So, way back in the days, I was a corporate slave. So, ito, may baguhan, newbie trainee. Now, pag newbie ka, nasa bagong kumpanya ka, wala kang kilala. Wala kang masyadong friends. Ngayon, kapag may lumapit sa'yo, mag-mentor sa'yo, ang magiging tingin mo sa kanya, God's Savior. O, ito yung tagaligtas ko. Ito yung tutulong sa akin. And I was so perfect in that role. Ang galing ko magpanggap na tagapagligtas. Oh, just for the record, babae nga pala to ha. Oh, okay. Okay. Babae. Alright, sige, go. Eh, but anyway, so, babae. Ngayon, because ako yung naging savior niya, ako yung naging tanungan niya, all of a sudden, kapag may problema siya, kano siya pupunta? You guessed it right. Sa akin. Kung may kailangan siya, pupunta siya sa akin. The mere fact na naging dependent siya sa akin, natuwa ako. It's because I have power over her. Kumbaga, ang tingin sa akin, savior I could easily exploit that. And guess what? Okay? Yung babae na yon, okay, I am not proud to say this. Okay, I am not proud. I'm ashamed. Pero kailangan marinig to eh. Kaya nga terrible children tawag sa inyo eh. Yung babae yan, naging ano ko yun, naging sex slave ko yun. May pinagdadaanan siya sa buhay, may mga problema siya. Dahil ako yung shoulder to cry niya, sinadya kong gawin yun. Sinamantala ko, just so that I can get what I want. However, nakuha ko yung gusto ko sa kanya, but what she was expecting from me, hindi niya nakuha. Sabihin na natin usapang babaero to, usapang fuckboy to. Pero if you're gonna look at it carefully, bullying yan eh. Kasi powerless yung babae, sinamantala mo pa rin eh. After 4 months, 5 months, emotional trauma yung babae, umalis ng kumpanya. Ako, may problema ba ako? I was still in the company, I was still getting paid, and I was prowling for another victim. Do you want to get to the detail kung paano yung ginawa ko? Well, not too much detail, pero... So, nung sinabi mong you were still prowling for your next target. Yes. So, you were aware at that time na... Aware ako. Yung ginagawa mo rin. Despite na aware ako, hindi ako aware na pambubuli yung ginagawa ko. Bulag ako sa sarili ko, pero aware ako na may ginagawa akong masarap na mali. Okay. Wow. Okay. That's some deep stuff. Medyo parang revelation na. Itong kinuwento mo, ito ba masasabi mong pinakamalaking parang regret or pinaka-worst na nagawa mo as a bully? Well, hindi pa naman worst yun. That's just Yung one of my adventures. So far, the worst was when I was high school bullying to. Okay? I was at school, but it had nothing to do with school though. But I was college days. So, may kamag-anak kami. Relative ko, but hindi na galing sa main branch ng family. Now, we Muslims, meron mga royalty sa amin. Ngayon, knowing na hindi siya galing sa main branch ng family, but still, kapamilya ko sa, nandoon yung factor na pag nakita kami, "Uy, insan, hey, what's up, cousin?" Nandoon. However, in my eyes, parang low mamal yan. Lower mamal yan, ganyan. So, what I did was that since from where I come from, mataas yung tingin sa amin, yung pinsan ko tandaan nyo, pinsan ko, sabihin na natin fourth cousin ko. But still, nandun yung notion na pinsan mo. There's a portion of your blood that runs through both of your veins. Ginawa ko dun sa pinsan ko, utusan ko yun.
Kahit na may ginagawa siya, imagine mo, Mm. nag-aaral siya, nag-study siya, scholar yun, scholar. Masipag siya. Ako hindi ako na-scholar kasi masyado akong entitled eh. Mhm. Siya, nagsumikap yun. Kaso nga lang, hindi ko na-realize dati. Late ko nang na-realize. Ngayong doktor na siya. O, di ba? Mhm. So, Oo. dati, ginagawa ko, pag may kailangan ako, meron akong, kahit pambili lang, bumili ng pancit canton. Kasi we live in the same house. Well, not same house, but basically same compound. Isang malaking compound na may 10 bahay. So, nandun lang siya. So, kung may kailangan ako, kahit ginagawa yan, kahit pag-uutusan ko yan. Mhm. Kasi, nandun yung notion na galing ako sa main branch, ikaw galing ka lang dyan sa sa gilid-gilid. Kumbaga, ako yung puno, ikaw lang yung damo na namamaligid sa puno. Pwede kitang utusan. Tayo na, pansit ka, pwede kong gawin yun eh. Pero hindi ko ginawa. Mhm. Kasi ang baba ng tingin ko doon sa pinsan ko. Hindi rin siya mapag-imik kasi alam niya, galing kami doon sa main branch. Kumbaga, ito sila yung matataas. Aha. And for So, me, hindi issue sa akin dati yun. Para sa akin, normal lang yan. It was Normal a lang. norm for me. Kasi part na ng culture din eh, 'di ba? Kaya parang na-normalize na. Na-normalize na yung ganong ano. Yeah. Yes. So, Jamar, no, I want also to so that the listeners would understand it. Ano yung na-feel mo nung time na yun na you were doing that with your cousin? Jong. Ganito. Go. James, may younger brother ka ba or younger sibling? Yeah, I have a younger sibling. Nasubukan mo na bang utusan yung kapatid mo habang may ginagawa siya? Busy siya. Not really, no. Well, parang ano lang yan eh. Parang kapatid ko, may inutos ako na labag sa kalooban niya, ginawa niya. Para sa kanya, sa kanyang perspective, ano ba yan si kuya? Alam niya namang may ginagawa ako. Pero para sa'yo, gawin mo yung inutos ko. As long as matapos mo yung inutos ko, end of conversation. Walang emotion. It was like, wala lang. Inutusan kita, ang mahalaga, matapos mo yung inutos ko. Okay. Well, was there any point na, let's say, unrelated sa family, or let's say, a different brother per se, na you've did yung mga bullying din sa either physical, emotional, or psychological, and I did not do physical, pero I was gifted with emotional trauma. Magaling ako mag-emotional trauma. Okay. So never physical. Puro ano talaga yung your words, yung ano mo. Yung Physical, it came to a physical pero not to a point na tinamaan ng kamao ko. Hindi. Walang nangyaring gano'n na tumama. Pero Okay. it's because na malaki ako, I take advantage of the mere fact na malaki yung size ko. So, nag-flex ako. medyo yung Ginagamit ko yung laki ng katawan intimidating ko na to intimidate factor. people. Yeah, exactly. Mhm. and actually, Wait lang, may mention ko lang, may comment tayo, James, Yeah, go. but I think mas maganda pasok natin to mamaya. Kasi medyo different sa ano eh. Wait lang, shoutout shoutout daw yung friend ko. Happy birthday kay Lawrence Taburnal. Uy, may nag-comment. Yan lang. HBD. Yung ano ba? Gusto niyo basahin ko na yeah, yun? sure, go ahead. Okay. Sabi ni Andrea Oxzon, what can you say about the videos going around at times made by kids hurting others? How do you think they are dealt with and how can they be dealt with? Yun ang tanong. So, Alam mo, para sa akin, sige, go ahead. yung gusto ko lang sabihin na maganda sagot ito. Sayang naman. Buti nga may nag-comment eh. Kailangan natin sagutin ito. Yeah. So yeah, binabasa ko. What can you say about the videos going around at times made by kids hurting others? How do you think they're dealt with and how can they be dealt with? Ako ba sasagot? Mhm. Yeah, Yeah, you can. sige, go ahead.
Ito, real talk. Unfortunately, akin lang Mhm. what I can say about those videos, that's sick. Sobrang Yeah. sick niyan. Mhm. Pangit Yeah. siya na video. However, how do you think they can be dealt with and how do you think they are dealt with and how can they be dealt with? Well, ako aminado ako guys, pag may nakikita akong ganyan, I treat it as a joke. Yung mga joke na video na may nasasaktan, Yeah. pinagtatawanan ko yan. Pero let's be sensitive sa mga viewers natin. Doon sa tanong niyang how can they be dealt with? Simple lang. Yeah. Practical na sagot ha. Pag nakakita ka ng ganong video na alam mong yung content niya is hindi maganda, immorally, walang, basta pangit yung video, report mo. Yeah. Diba? Mhm. Sabihin mo sa atin. Kasi kung tutusin, kahit na gaano ka kabait, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka responsable yung tao at kahit gaano ka ka-concerned sa mga tao, yung mga video na yun, wala naman talaga tayong magagawa eh. Yeah. Kaya yung direct na tao dun sa video, wala tayong magagawa. So if I saw that, Yeah. unfortunately, hindi ako ganong tao. Pero thanks for that, na-realize ko. So next time, re-report na ako pag may nakita akong ganong video. Yeah. Right, and actually, thank you, Andrea Oxen, for commenting below. Yeah, definitely. I mean, in terms of the video itself, no, pag nakita nyo sa Facebook or any other social media or anything online, technically that already happened. Na, so yeah, just like what Jamar said, we really can't change or have any influence dun sa event na yun. Kasi nangyari na no? Yung mga ganong video, lang eh. Parang nakakainit ng ulo, kumbaga. Yeah, pero I think ang pinaka-best na magagawa mo, kasi usually mga videos na ganun, I mean, it happened na nga, malayo sa'yo mostly. Ang pinaka-best siguro is, yeah, if you see someone getting bullied, parang wag mo na lang, kasi mayroon tayong ganun na pag may nakikita tayo ng bubuli, parang natatawalan din tayo eh. I think, lalo na pag actual or personal, I think you should do something about it. You should step up. Pero and ito try to stop or, yeah. Andrea Oxon, kung nakikinig ka, what I can say is that aside from report, okay, pag nakakita ka ng ganong video, okay, kung sino man nakikinig ngayon, pag nakikita kayo ng ganong video na alam nyong may naaapi, i-report nyo at huwag nyo nang i-share. Kasi pag share nyo, merong isa, dalawa o tatlo sa mga friend list natin na tarantado din at i-share nyo at kakalat ng kakalat. Ngayon, kung ako yung bully na gumawa ng ganong video, the more you eat my content, the more it's gonna encourage me to do things like that again. Exactly, Tsaka magkakaroon ng copycat na behavior sa mga bata, lalo na sa bata. Yeah. Even though na kahit na maganda yung notion natin, no, na I would agree on that as well, Jamar and Jake, na kahit yung notion natin na gusto natin mag-bring awareness na ito yung nangyayari, it's empowering a lot of people na to commit the bullying. And yun yung isang negative impact nun. And just want to throw it out there as well. There's a thing here in psychology na I'm not really sure about the term, pero it's a mindset of a mass when, for example, may nakita silang victim, whether it's bullying or whatnot, hindi sila mag-act just because they think na others would act on it. Na feeling nila wala yung responsibility sa perspective nila kasi nga madaming tao nakakakita, so their the mindset would have like yung responsibility would throw it out on other people. So the rest of is, since yun yung common mindset, a lot of people would not do anything and just watch and even like videotape it. Which is worse. Exactly, which is worse. So guys, I mean, if in the event na you're actually seeing it, please do your best na go ahead and step in, diba? Nandun na kayo sa crowd Don't just videotape it. Kasi
wala namang matutulong yung pag-videotape mo doon sa victim. So, since we're talking about as well with the victim and Jamar, we truly appreciate what you've shared as well. Let's go to perspective as well with Nico. Nico, so you're now on. Go ahead and tell us like what are the things that you've experienced. How did you feel when you were bullied? And just give us like an insight of it all. Okay. Tensya na, hindi ako sumasagot masyado kasi yung anak ko ginagwaradyahan ko Family first. Yeah. Go ahead. Anyway, in regards dyan, sabi ko hindi naman ganun kalala yung bullying ko na parang talagang asing. Kasi meron tayo nakikitang nagmubully talagang bugbog sarado, di ba? Nakita naman natin yung mga video, talagang pinupugbog, tinatabunod na mga gano'n. Anyways, yung akin, around grade 3 ako. So, section 2 ako. So, alam mo yung mga section. So, section 2 ako. Then, parang may ginawa silang, kasi public ako public-private ako papalit-palit ako So, nag-start ako sa public kasi malapit lang dito sa bahay. So, nung grade 3 ako, section 2 ako, then parang madami, crowded kasi, syempre public Gumawa sila ng bagong section. So, gumawa sila ng section 10, something na naman. Then, parang kumuha sila sa iba't ibang section, gano'n. Tapos, yung mostly napunta doon, mga tarantado. Hindi ko naman sinasabing gago talaga pa ako nung bata-bata ako, pero ako kung bata akong lipat doon. So, anyways, na-transfer ako doon. Yung mga kasama ko, medyo mga, pag nakita mo talaga yung mga mukha, mukhang shit Oh my God. Alam mo yung parang batang mama, mga batang mama, yung mga malalaki, mga ako, yung kayatot ako Kung mas matanda pa tingin ka sa tatay mo. Mga ganun. Anyways, yun nga. So, syempre ako, galing akong parang medyo mataas na section diba? Syempre. So, parang lagi ako yung parang target in a sense. Hindi naman totally, pero ako yung sabi niya, galing ka ng ganitong section, talino ko siguro. Ganun. Tapos merong one time, parang medyo nag-stand up ako. Ayun, parang medyo problema, parang gano'n. Bata ka diba? Bigla akong sinipa nung isa. Pinadyakan niya talaga ako sa dibdib. Tapos, ayun, talagang umusog yung mga upuan tumalsik ako lipad talaga ako mas malaki sa akin. Tapos, ayun, parang may tropa pa magtatropa Siyempre, tropa. Taya na. Pero tulungan na ako, syempre. Tapos, ayun yung, siguro, sabihin kong first bullying ko, na, even though, nag-stand up ako, medyo hindi ako makalabang kasi, sabihin ko na, kahit anong tapang mo, pag marami yan, hindi ka makakapalagdan. Pero at least, paano, ako, then, natuto na ako nun. So, ayun, tinaransfer ako sa private nun. So, yun na yung first bullying ko. Transfer ako sa private yan. Sa Roosevelt na ako niyan, grade 4. So, nung grade 4 ako, okay naman. Ata ko na, hindi ko maalala kung umaga ako panghapon kasi may AM, PM pa yan ayun, dito, ayan, syempre okay naman, medyo maayos di ko, kasi yung sinasabi ni Jay kanina na about sa yung sa teasing tsaka sa bullying niya, magkaiba yan. Gawa ko na rin yun. May mga tropa, parang friend ko na, pero siguro hindi ko rin na sa akin na parang naging bully rin siguro. Pero ang nangyari kasi noon, yung pag tropa ko, ang medyo bata ginagawa ko yung alam mo yung talagang tinodrawingan ko yung yung polo, parang mga ganun. Ayun, parang pero kasi inisip ko, parang tropa ko naman so okay lang. Pero I think baka parang teasing yun kasi meron ka bang tina-target na
tao lagi na tingin mong vulnerable ba? Or parang yung mga tropa mo lang yung ano mo? Yan. Meron. So ito kasi, yung sa side ko naman, hindi naman puro sa akin lang yung bullying. Kasi sabi ko nga, palit-palit ako public-private eh. So parang ako, yun nga, parang medyo naging ano rin ako. So, meron ako kasi parang ano ko yung close ko kasi yung kuya nun, yung kuya nung inaano ko, yung classmate ng kuya ko rin. So, naging mag-classmate din kami ng kapatid niya. So, parang alam mo yun, so lagi kaming ano. Anyways, nangyari no, nung lumipat na ako ng grade 5, naging panghapon nata ako, something. Basta ibang oras na. Ayun na, naging naging mataas na section naman ako. So, parang naging yan, kilala niyo yung mga kaklase ko nun eh. Dahil kaklase ni James lahat yun eh. Name drop? Wala. Bully. Naging bully ka ba, James? Pwede hindi sa pag-aalala ko. Secret bully. So, anyways, yun nga. Pagka punta ko ng grade 5, napunta ako ng higher section kasi si mama nag-request. Ganyan, napunta ako. So, anong nangyari dito na discriminate ako? So, I think discrimination, part rin yun ng bullying. Hindi siya... 100% agree. Tama. Discrimination is, I think, part ng bullying na rin yan. Agree ako dyan, Pap. Nice. So, pagdating ko doon, parang parang nalaman nila na galing panghapon ako, tapos section akong ganito, tapos galing akong public. Ayan. Itong mga babae to, hindi naman nila ako sinasaktan, pero alam mo yung pagka may ginagawa lang akong konting malikot ako ng bata ako malikot ako eh. Talagang may ginagawa ako, lagi akong sinusunod. Tapos lagi akong sinasabihan na parang galing daw akong public. Parang ganyan. Siguro inisip nila mga pulubi ako dahil galing ang public eh. Okay, yun nga. So, tapos pagka kunyari, meron akong one time na naalala na parang nataasan ko sila eh. Parang ng ilang points, parang gano'n. Nataasan ko lang sila. So medyo excel lang parang nga. Puta ng opya daw ako, sinumbong ako, nireport ako. Nangopya daw ako. Cheat sheet, something daw akong gano'n. Kaya daw parang nataasan ako. Yung mga parang tinignan. Ano ba talaga? Ang sinabi ko lang, ulitin yung exam. Napakasimple, ulitin natin yung exam. Take ulit. Diba? Kung gusto nyo talaga mapatunayan. So, ang punto ko dito, yun naman yung pinakaano ko is that I think discrimination, iba-ibang klaseng types yung bullying. Discrimination, may nambubog talaga, gano'n. Naranasan ko rin. Sabi ko nga, since galing ang public-private, marami rin ako nakita na nabully na talaga. Kasi nung okay naman na ako, nung naging high school naman na ako, balik na naman akong public. So, dito ako sa may bandang Q-Mart niyan. Ayoko na sabihin school, pero yan. Pero hindi ko naman, anyways. Doon ko nakita yung sinasabi ni Jamar na kapag matanda ka na at nambubuli ka pa, iba na yon. Baka psychological na yun, talagang nasa dugo mo na yun. Kasi around first year ako, may mga kasama ako na matatanda na mga, ilang taon ba tayo noon? Kung first year ka, mga 15? Siguro? 13. Yeah. Mahina tayo sa math. Mahina rin ako eh. Ayaw ko yan. Si Jake. Anyways. 13 ako noon eh, kasi first step ko, first year eh. Naalala niya. Ayan na, nag-open up na sa Love Life. Anyways, yan. Mga 13, 14, no? Yung mga kasabayan ko, since public, buti may dalawa doon or tatlo ata sila na 20 anyos na. Pucha. 20 anyos na. Talagang pabalik-balik sila doon. Hindi ko alam kung paano. Or, shit, man. Di ba first year, tapos 20 anyos ka na? What the fuck? Hey, masipag mag-aral yun. Right, di ba? Anyways. Ayaw na. Nakita ko talaga to. Ito, totoo talaga to.
one time nasa, parang row-row kasi yan, di ba? Ang high school row-row. Nasa dulong-dulo sila. Ah, Tapos nasa kasunod na row, ako nasa harap na row. Yung sa harap nila. Di, etong tatlong to, hindi ko alam kung anong ginagawa. Lilikot. Parang gaslaw. Ang mga puta, sorry. Ang mga, alam. nagmamasturbate sa likod. What? Seriously, nagmamasturbate. Seriously? May gumagawa pa. Oh my God. What the Ito, heck? nagmamasturbate sila. Okay, sige. A man's Nag-glance. gotta go and a man's gotta go. Hindi ko pa. Hindi ko pa alam kung anong ginagawa nila. Parang tumingin na ako kasi magulo Parang na ano yung, kasi nasa likod, nasa harap lang nila ako, so medyo na ano ako. So pagtapos nila noon, anong nangyari, yung isang teacher, parang ano kasi yun hindi masyadong basta yung, ewan ko, anong matatawag sa teacher na gano'n, yung parang pag nagsasalita mahina, parang gano'n. May teacher tayo ganyan tama? Right. Ano na? Right? Yung teacher na parang timid na nagsasalita bahala kayo sa buhay niya ganyan. Itong mga tarantadong to, pagkatapos gawin yung gagawin nila, pagkatapos ng business nila, biglang sumigaw. Parang sumigaw siya. Hindi ko maalala kung sumigaw niya. Mayo, tapos parang, uwi na ako. Gumanon, parang malakas uwi na ako. Tapos, hawak pa yung tamod. Yes. Seriously. Hawak niya yung tamod. Inihagis niya dun sa teacher. Sabi niya, hindi naman kita marinig. Parang ganun. Inihagis niya dun sa teacher. What? Ano yun? What the fuck? Hindi ko ma-comprehend yung anong goal niya. Yung mga malaking, ang ginawa, di ko alam kung anong mga trip ng Look, tarantado. brother, I'm sorry to cut you down, pero curious lang ako. Tinamaan ka ba ng tamod o hindi? Nakailag ako. Diyan nag-matrix ako. Karinggan. Okay. Hindi nga, basta, ayun nga, binato dun sa teacher. First time kong nakakita ng ganong parang worst na mga tao na Grabe. Tapos ang tandaan na niya, anong talaga siya. Hindi ko alam kung ano. Tapos sabi niya, sumigaw pa siya, lumabas kayo lahat. Lumabas kayo. Let's go. Pinalabas na kami. Tapos nilak niya yung teacher. Nilak niya yung teacher. Oh my God. Matangkad matangkad payat pero matangkad siya, so medyo ako hindi man ako kung wala namang parang sa akin wala namang ginagawa sa akin, hindi ko papakita. Tapos after so ang inaano ko dito is hindi lang yung nangyari sa akin, kumbaga may mga nakita talaga ako na mga ginawang ganyan, mga nakikita ko. Ito yung tatlong ring yun na nakikita ko, meron sila yung batukan. Yung alam mo yun, yung may lagi silang katabi na binabatukan. Siguro nakikita niyo naman yun, yung utaling na din yun. Babatukan. Kaya ako noon, yun nga, sabi ko nga, through the elementary days naman, medyo, yun yung siguro isa rin sa mga mo sa Pinoy kasi nga, pag tayo, yung iba dyan, pag binubuli, pumapalag yun yung gusto ko na pagka, papalag kayo yan sa mga yan. Yeah, go ahead. Ano? Alright. Well, thank you for sharing that as well, Nico. I would like also to share because sorry, medyo na hindi ako ready dun sa sinabi ni Nico na yung based on description, I can't really believe it. Like, yeah. Wow. Parang fan fiction parang parang fiction Okay, I believe you, pero pag inisip mo, parang parang nagagaling sa American Pie na movie. Diba? Sabi ko, hindi ko alam kung kayo na... Is that you, Stifler? Oo, diba si Stifler? Exactly. Hindi ko alam kung nakapag-public kayo or private. Pero ako, I got to both sides. Kumbaga, public at saka private. So, nakita Same ko here, talaga. brother. Same here. Yun nga, di ba? Hindi ko naman sinasabi lahat ng public, pero mostly kasi nga, dahil nga, syempre, libre.
'Di ba, papasok kung sino man diyan sa squatter. Ano yun galing sa squatter, syempre libre pasok, syempre. Yung sinabi nyo rin about sa environment. Pinagkaiba lang natin, brother. Galing ako public school pero yung advisor ko sa section 1 tsaka yung principal namin, tita ko. Ayun lang. Ako wala. Lagi mataas yung ano niya. Ayun, Yung social status pakatanggal sa, na. Yun pati nga. sa school Malakas talaga si Jamar. Pero yun nga, Malakas ang hatak ng Jamar. ano kasi, makikita nyo yung difference talaga eh. Hindi ko sinasabi na, hindi kasi mga mayayaman tayo dahil private tayo eh. Mga ito, mga public, mga pulubs to eh. Parang hindi naman ganun. Pero sabihin, aminin na natin, sa mundong to, to be, direct, sa mundong to, may masama talaga at may mga babuti. So, nasa mga public at private. Katulad ng sinasabi. Merong, ayun nga. Ako, katulad ko. Maayos naman ako kahit paano. Sabi ko nga, tropa ko lang yung parang, alam yung pag mantitrip ako sa tropa. Yeah, So, I don't think bullying yung pero ginawa mo. yung mga sinasabi ko, ayun, nakita ko. Almost ang dami ko nakita na ganyan. Yun nga, yung tuntukan. Actually, ako rin ako na eh. Ay, may isa pa pala. Napaaway ako sa isang kabilang section na part pala ng TBS. TBS pa yan eh. Mga public, diba? TBS. Ang nangyari is, inabangan ako. TBS ako, pre. Ha? True brown style ako. Kasali pala siya ron. Killer pala to si Joel. Di ba yung mga yun? Talagang grupo-grupo tong mga to. Ang ginawa nung nakaway ko parang paklata yan eh. Tapos, after na nagtawag, pumunta. Ay, oh my God, naalala ko to. Kunento mo sa akin nung high school tayo. Nabangan ako dun. So may klaseng parang 10 ata sila. Tapos sabi niya, mamaya ka sa akin sa labas. Yung isa kong tropa kasi, malapit doon. So ang ginawa niya ngayon, itinakas niya ako. Sabi ko ako, suntukan. Kasi medyo na ako nun eh. Medyo na ako sa ganyan. Sorry ka na. Parang na ako eh. Sabi ko nga yung suntukan. Kahit marami kayo, sige. Pasagin ko yung mukha ng isa dyan, okay na ako. Kahit mabasa lang. Parang gano'n. Tinakas niya ako, din kinabukasan. Pinuntahan namin dun sa room nila. Tapos napilitan talaga ako nun eh. Sabi niya, humingi na lang daw ako ng tawag. Ginawa ko na lang para wala nang trouble. So, yun yung gusto kong i-point doon is that ang problema rin sa bullying, hindi lang nag-iisa yung mga gagawin. Merong kasi nag-iisa na target ka. Pero usually kasi, di ba pag nang-bully ka, hindi nakakalaban yun. Hindi nakakalaban. Friday mob mentality na siya. Jake, ito sasabihin ko sa'yo. Wala kang makikita ang bully na nagtratrabaho mag-isa. Unang-una, bullies are social animals. Kaya, hindi yan mag-isa. Normally, kadalasan ng bully, sociable na tao. Yan yung mga first and foremost. Exactly, psychopath. Hindi, there are different forms of bullies, pero let's talk about those bullies that can dwell among us. Kakatakot yun, pre. Yung tipong yung may followers, may crowd. Sabihin na natin alpha. Normally, bullies are good in portraying the alpha image. Kasi ganito yan, pre. Jake, di ba inapi ka sa eskwelahan? Buti na lang, hindi ka nakipaghamon ng... That's Nico. Si Nico. Buti na lang, Nico, hindi mo niresbakan ng suntukan yan. Naintindihan ko. Pag inupakan mo yun, naintindihan ko yun. He deserves that. Kaso nga lang, kung inupakan mo yun dati, ang alas ng kahit sino mang bully is to play the victim card. Ibabalik siya na ikaw yung mali. Pero mamaya na natin i-share kung ano yung magandang sikreto paano i-neutralize ang kahit sino mang bully. So, Nico, go ahead. Merong weakness pala. So to lang, wala ko talaga may pagbakpakan nung panahon na yun. Pero yun nga, pinigilan ng isang tropa kasi alam niya, marami talaga. Siguro mga 2 section. Kasi nga, di ba, alam mo naman yung TBS parang yun eh.
Yung grupo-grupong yan marami yan. So alam niya siguro, sabi ko nga, nung high school rin ako, hindi mo na ako ganun kalaking katawan eh. Medyo payat-payat pa ako, pero matapang-tapang lang ako, kumbaga sabi ko, papalag talaga ako, gano'n. So, ayun, sabi ko nga na gano'n na ako. Pero all around, sabi ko, marami na akong nakita na mga ganyan, na yung mga bullying, na yung mga babae nagsasabunutan or sinusugod yung isang section laban sa, or not, isang section, I mean, sa buong section, or gano'n, laban sa isa. Ayun. So, dun medyo mahirap. And yung tanong nung kanina yung sa commenting masyadong na sabi niya kasi parang tanong niya kanina? Parang paano, yung sa video. Yung kay Andrea? Then, Yeah, how do you think they are dealt with and how can they be dealt with? Yung sa video, yun nga. Sabi ko nga, tama naman si Jamar, yung huwag nang i-share. And then, at the same time, kung tao mismo, kasi ang ang bully, sabi nga niya, tinatarget nila. Parang paano madidelt eh. Di ko alam kung sinabi niya specifically yung video o kung paano i-delt ng tao eh. Pero kasi sa akin, ang isa rin siguro maganda sa Pinoy about dyan eh, yung sabi ko nga, kasi nga yung bully, tinatarget nila yung kala nila or weak, sabi nga natin. Pero pag pinalagan mo yan, pag alam nilang pumapalag ka, hindi ka na nila gagalawin eh. Yun yung niya eh. Pero hindi ko naman sinabing lagi. Mamaya kasi nga, may dala na. Sa school ko dati, may mga dalang panaksak eh. Oo, baka pumalag, tapos baka mapahamak. Pero ang inaano ko, kung alam mo naman, kunyari mga dalawa lang naman tong to. Dalawa lang yan. May patalim pala. Pag mga ganun kasi may dala. Right. And you know what, Nico, thank you for sharing that, no? Kasi it's giving us a different perspective as well, no? Na you're right, na hindi naman porket ito yung tumatarget lang sa'yo, is siya lang. Meron din kasama yan na parang, sige, gawin natin yan kasi nakakatawa. Ito kong voice mo eh. Yung parang engot na voice mo eh. Jerome Right. mo. Pero, I mean... Hindi ka nang bully dati. Obvious sa boses mo eh. Pero I just want to share din as well, no? My experience James, as well. Lie down. My experience as a victim of bullying. And actually this happened when I was in grade 1 and grade 2. So 2 years yun na in-injure ko. So just to give you a little background, no, nung prep kasi ako yung I'm not really sure, but I think as I can recall, ako yung valedictorian. So maliit lang yung yung community, parang daycare on the thing. And lahat ng mga kaklase ko nung kindergarten and prep, mababait. So they think of me high kasi nga matalino ako. Na tipong tawag sa akin, boss. O ito, ganyan. Yes. To the point na ako yung mismo yung nabobore dun sa subject matter ng teacher na in the compliments, yes. Na kunyari, James, basahin mo to. Rag, rat, cat, mop. And then parang sobrang amazed sila, wow! So to me, dun yung parang nasanay ako na ganun yung feeling na they admire me because of how I think and yung intelligence ko. And then nung pagkatapos ko na mag-graduate on prep, pagdating ng grade 1, my parents decided na sige, since wala kang grade 1 dun sa daycare na yun, we would go with a private school, Catholic school, na sobrang na-overwhelm ako kasi yung population nung daycare na yun from I would consider it as a daycare kasi masyadong maliit lang yung population.
isang house lang. Isang house lang. And imagine, bigla akong lumipat out of my comfort zone and I'm still a young child, you know. Nasa isang malaking school na merong, if I can recall, merong pang high school ng mga folks doon. So, sobrang na-overwhelm yung perspective ko na ang daming mga bagay-bagay na kailangan kong tandaan asan ba yung CR dito, asan ba yung canteen, para lang makakain ako. Kasi ang layo ng mga pagitan. So, na-overwhelm ako as a child back then. And take note, I was already wearing glasses at that time. Ganun pa kabata, meron na akong salamin. No? Oh, Ganun yeah. malabo yung mata ko. Genetic. So, naging target ako right away dahil may salamin ako. It's a classic nerd story na, uy, may salamin to, malabo mata. So, I didn't mind na sinasabi nilang malabo mata ko. May kami sama. Totoo naman malabo mata ko eh. May kami sama. Malabo. Oh. So, nung time na yun, I didn't mind na malabo yung, sinasabi na, oy, labo. I didn't mind kasi malabo naman talaga mata ko. Kaya nga ako may salamin eh. Pero, from those na, yung mga bagay na sinasabi na, oy, labo, nakita pala nila yon na, oy, may opportunity ako na ibuli to. Kasi nakita nila hindi ako lumalaban. Kasi I didn't mind. Malabo naman talaga yung mata ko. That's the fact. Yeah. Pero nakita nila, to them, oy, hindi siya lumalaban. So, let's take it to the next level. And I can recall this vividly. So, one time, as CR, umiihi pa ako nun. Tapos doon, just zip my fly para papunta na sana sa class. And then all of a sudden, parang yung classic na nakikita nyo sa movies and classic na nakikita nyo sa series na bullying. Biglang merong mga 3 or 5 people na hinarangan yung daan ko. Mm-hmm. Tapos sabi na, oy, labo, saan ka pupunta? Okay. Babalik na sa classroom. Okay. So, Sa classroom. babalik na ako sa classroom. Bawal na ba? And then, sabi, hindi ka babalik. And itong merong kaklase kami na parang repeater na dapat grade 3 na siya. Pero nasa grade 1 pa rin siya dahil repeater yan. So, ang laki niya. Ang laki niyang tao. Ang ginawa niya, binair hug niya ako. Tapos nun, nabuhat niya ako. Tapos tinulak nila ako papunta doon sa isang cubicle. And nung time na yun, yung cubicle ng mga schools, wala yung gap on the bottom. As in, full door siya, saradong door siya. Okay. And then somehow they managed to lock it. Na I think na may hinarang sila sa labas. So hindi ako makalabas. Nandun lang ako sa cubicle. Pakawalan niya ako. Dito. And no one was hearing me. As in, naririnig ko lang sila sila ng tawa. Pakawalan niya ako. So, imagine that time, no? Yung feeling na no one was there to rescue you. Na wala ka namang ginagawa and you're just minding your own business. That was overwhelming for me. And na parang, anong gagawin ko? Hindi ako makalabas. Ang lit-lit ko. Ang tangkad nung CR. Hindi ako makakaalis dun sa top. So, I think I was there for like a good 15 to 20 minutes until may janitor na pumasok. Asan, boy, anong ginagawa mo dyan? Wala, dilak ko po yung sarili ko. Minum ko yung para malaki yung sarili ko. Umalis ka, may ginagawa. Hobby ko to hobby. Hobby ko po to. Pero I mean, at that time, I think I was about to cry, pero I pinigilan ko yung sarili ko na parang
Masama ng mga tao. So, the following day, no, I thought na just one incident yon. Pero it didn't occur to me at that time. Kasi bata pa lang ako eh. Hindi pa nag-occur sa akin na target na ako for bullying. And then napaiyak talaga ako ng mga bully kasi especially nga yung repeater. At one point, it's a kind of funny story and I just want to share it. So at one point, inaantay namin yung next teacher namin. So nandun kami sa loob ng classroom. Uso pa yung yung upuan na mahaba, tapos yung tatlo kayo magkasama doon. Okay, Na, yung parang may desk? Yung parang may desk. So, tatlo kayo magkasama doon. Yeah. Hindi siya yung individual na meron kang armchair. So, isang buong tatlo kayo doon. Unfortunately, hindi ko rin alam kung bakit. I think it's because of my last name. It started as with the letter S. So, I think kaya nandun ako sa likod. Kasama ko yung bully at yung repeater na bully din. What the? Doon sa seat na yun. Okay. So, I was just minding my own business and just like, back then, if you guys can recall, no, na when we were little, ultimo yung mas malaki pa yung bag natin kaysa sa atin. Kasi nga, lahat ng books natin nandoon sa bag. Diba, nandun yung trolley, nandun ako sa gilid, na sa right side. So, itong repeater, nandun sa left side naman. And then, meron siyang cap. So, parang pa-cool siya na, itong cap ko, galing pa tong United States. Binili to ng mama at papa ko. Naiirita ako sobra. Parang distant yung yung Okay, wey. Aba nagsasalita ko So, sabi niya, galing pa tong United States. Tapos doon, ginawa niya, nilapag niya doon sa desk niya yung cap. Kasi may kukunin siya. Etong loko naman tong bully na to, na nasa kaliwa ko. Alfonso yung pangalan, pero buti na lang di ko alam yung last name mo kasi tatandaan kita. Joke lang. So, ang ginawa niya is, kinuha niya yung cap and then nilagay niya, kasi yung desk meron pang parang portion na pwede ka ilagay sa ilalim. Kunyari, mga books or whatever. Okay. So, nilagay niya sa ilalim ng desk niya. Okay. Tapos nun, since iisang desk lang yun, no? Sabi ko, nakita ko sa kanya, "Huy, wag mong gawin yan, masama." Like, what was I doing back then? Like, what the hell, James? Bad yan. Okay. Ganun ako dati. Gagano ka, hala. Ala, bad yan. Baka, ngayon naman, ganyan ka pa rin. so sabi ko, ala, baka magalit siya. Sabi niya, "Shh, huwag ka maingay. Basta huwag ka na lang magsalita." Sabi niya, "Isa kanya yan. Basta, huwag ka nga lang maingay." So, hindi na ako mimik. Huwag ka kasi maingay, James. So, hindi na ako mimik. And then maya bumalik tong si Bully. Okay. Kaya, asan na yung cup ko? Sinong umuha? Bubugbugin ko sino yung kukuha nun. Tapos hindi nyo alam baka di pa kayang bayaran ng mga magulang niyo yung cup na yan. Pipikon ako, seryoso. Pilit ulo ko. So, ang ginawa pala na itong katabi ko, na yung kumuha ng cup, Nilagay sa'yo. in-slide niya doon sa akin without me knowing. Kasi nakatingin lang ako doon sa repeater. And then, I think they kind of planned it kasi parang nagkaroon sila ng signal. Okay. Para lang may And then, reason. Para may reason. And then, yung katabi ko, sabi niya, wala naman sa akin. Tingnan mo kaya, baka na kay James. So, lapit siya sa akin. Asan na? Tingnan niya. Asan na yung cup ko? Wala sa akin, hindi ko alam. Tapos nun, tinitignan ko na yung katabi ko kasi nga siya yung kumuha. Kasi sinasabi lang niya, "Shh!
maingay, huwag ka maingay, gumagal lang. Ah. So, di ako umiyak, di ako maingay. So, Ah. ginawa ng bully, binuksan yung bag ko. Wala dito. Baka nasa desk mo, pagtingin niya sa desk ko, nandun nga. Sabi niya, Tita mo, nanakawin mo pa? Alam mo ba kung magkano to? $1 to at that time, dude. Oh my I God. didn't know how much was how much was $1. So sabi niya, gusto mo ba pabayaran ko pa sa sa mga magulang niyo? So imagine ko, shit, baka maghirap yung magulang ko dahil $1. Oo nga, yung sa $1. $1. So, napaiyak ako doon kasi hindi ko nga alam kung paano sabihin sa parents ko kung ako yung pagbabayaran. So, I mean, now that I look at it, no, it's really funny. Pero at that point, I didn't know what to do. And then, Oo, yeah. uma siya na nasasapakin niya ako. Insakto dumating ng yung teacher. So, I guess what I want to say with our audience as well, no, na yeah, to a lot of people, especially with the bullies, to they would think it as a joke, pero lalo na dun sa with the victim itself, most of the times they have no power, they feel helpless, and they don't know what to do. At that point, di ko talaga alam kung anong gagawin ko kasi na-overwhelm ako sa environment. And hindi yun yung yung kinasanayan kong culture. And then all of a sudden, it was out there. And the fact na nakulong pa ako dun sa CR, the fact na akala ko buong buhay nang maghihirap yung parents ko dahil sa $1. Oo, na-imagine ko tuloy parang nagtutulak na sila ng karton para dun sa $1 mo. Para sa $1, di ba? $1. Yun din yung in-imagine ko na parang, what Diba? the hell? Magkano yung $1? James, kasalanan mo to. James. Dahil sa $1 mo, tinan mo. Dahil dun sa cup. So, that's psychological then and physical abuse. So, guys, I mean, if you can see that, and I know a lot of my classmates would see it, that hindi na lang umimik. Oo. Trust me, go ahead and dive into that, and then try to stop it. Kasi it's a big and buti na lang 2 years lang yun. 2 years lang. Kasi I feel na I could have lost it if it went Kung tumuloy. more tumuloy. I think dumating ako sa point na, if I remember correctly, my dad asked me, bakit wala na yung mga notes mo sa Facebook. Mga notes mo sa notebook mo. Friendster pala. Sa friends. Friendster, Bakit wala kang sinulat sa notebook mo? Actually, I think that was a sign for me na parang there's something wrong. And napapansin niya na parang every time na hindi ko natatapos yung sinusulat ko dahil binubuli ako, binubura ko na lang. Kasi hindi ko na ma-follow yung lesson. So binubura ko na lang. Eh syempre, bata ka pa lang, hindi mo na alam yung mga bagay-bagay. Halata naman na binura mo. So nagagalit pa yung parents ko nung time na yun. So I think that was a big sign for me na, hey, there's something wrong. But I think my parents kind of misunderstood it, and syempre nagalit sila in terms of my education, which I totally understand. But yeah, that's why it's good na napag-uusapan natin kasi usually hindi napapansin kaagad yung signs ng mga ibang tao eh. Pero usually mga nabubuli, may mga ways sila, may mga cries for help na sila eh, na hindi napapansin ng friends nila or family, which is why I think na maganda na pag-uusapan din. And I think yung schools din eh, kailangan mag-step up eh, na ang daming cases na ganyan na usually walang pakialam yung teacher or minsan wala, naglalaro lang yan pag nag-report ka ng bullying. Actually, good point no, Jake. Actually, there was a part na when I was there in that school na grade 1, grade 2, I think I lost it. Nagalit talaga ako na parang gustong
um, makipaglaban na. So, hinamon ako nung bully. Ano, napipikon niya, oh, tara, suntukan tayo, no? Tara, tara. So, nandun na ako sa school bus. Inaantay kasi lang namin yung mapuno. At wala yung conductor at yung driver. So, lumabas ako. Gusto ko makipagsabakan. Nakamba na ako. So, nag-throw ako ng punches. Pero, medyo matangkad siya eh. So, sinisipa lang niya ako. Di ko siya maabot. Isipan niya lang. And I can remember vividly, may 2 nun at may isang priest na dumaan at nakatingin sa amin. Private school may madre at pare. Kasi Catholic school Catholic private. Dumaan sila. Tapos tumawa lang. Tapos nag-walk away. Oh my God, yeah. Oh my God. You know what, James, it's good that you brought that up. Kasi, I just, since the conversation has progressed na, ayaw lang kasi pinag-uusapan natin yung perspective ng isang nabully at yung isang bully. It would also be great if we can also talk about paano natin kokontrahin yung mga nabubuli ngayon. So, right. Kung merong mga magulang sa inyo dyan, or merong mga bata dyan nakikinig, or may mga magulang na concerned sa mga anak nilang nakikinig ngayon, hindi natin alam kung bully ba sila or nabubuli ba sila. You know what? This would be the perfect time na you listen up kasi ang dami kong material para dito. Pero I don't wanna cut James's story. So James, the floor is yours. Just call my attention later. Actually, it's a perfect opportunity. I was about to bridge over as well with our next topic, which is exactly that way, Jamar. So, for a victim, I just want to give a perspective then sa mga parents or even friends na nakaka-experience or yung friend nila is nakaka-experience ng bullying as a victim. For me, kapag out of the ordinary, I mean, this is just based from my own experience. Out of the ordinary, alam nyo namang alam nyo namang, let's say, capable tong taong to do something. And then out of the ordinary, biglang nag-break yung norm na yon. There's definitely something wrong. So, instead of instigating or like parang pagalitan or let's say i-mention yung bad thing na yon, try to investigate or probe around kung ano yung nangyayari ba talaga. Kasi minsan yung mga bagay-bagay is like yung mga bagay-bagay na ginagawa na yon is just for them to cope up on what's going on. Kasi na-overwhelm na sila and if you kind of probe around, baka dun nyo lang makikita yung underlying problem. And in some way, makaisip ka ng way na para either to prevent that from happening or even talk to Madami someone akong who can share, help. brother. Perfect. And since we're already talking about that, go ahead and let us know, like, for you, Jamar, what are the things that can like it's a dead giveaway para sa isang bully or let's say even a victim. Go ahead and share it to our listeners so at least they can understand and how they can help as well. Okay, so listen up. So guys, first and foremost, okay, itong sasabihin ko, this goes for ako kasi tatay na ako. You know what? Tama nga sabi nila yung bata is ang blessing. When my son came out of this world, ang dami kong na-realize. So itong una kong sasabihin, this goes for those na bully sila nung bata sila sa school at kung sino man yung mga magulang na may anak na nabubuli sa school. Okay, so first, tulad ng kwento nga ni James na nabully siya, muntik na makipagsuntukan and all that stuff. Unang-una, kung yung anak mo nasa school or kung ikaw, bata, nakikinig ka ngayon dito sa Terrible Children, saludo ako sa'yo, bata, makinig ka. So, unang-una, kung ikaw nasa school, ikaw nabubuli. Okay? Wag mong hamunan sa suntukan yung bully. Yes, masarap silang upakan. Yes, kapag pumatol ka, baka tumigil sila. Tama yon. However, ang mga bully kasi,
Sabihin natin, ikaw, bata ka, binuli ka, tapos pumalag ka, kumaan yung loob mo, kahit paano, dahil pumalag ka, tumigil yung pambubuli sa'yo. Ang mga bully kasi, magaling maging biktima. So, pumalag ka nga, pero nag-inarte naman si bully, sinong mapupunta sinong mape-parents needed sa eskwelahan? Yung batang pumalag. Sino yung tendency kasi, kung sino yung tama, kapag ang kalaban mo kasi bully, ikaw pa rin yung magmumukha mali. So sayang. Nalabas mo yung sama ng loob mo, nabasag mo mukha niya. Pero kung ang outcome naman is talo ka sa laban, kahit nalabas mo yung sama ng loob mo, talunan ka pa rin. So here's the secret. Kung estudyante ka, elementary, high school, college ka, may nambubuli sa'yo. Pag hinamon ka ng suntukan, sabi mo, sige, hamon tayo. Sige, suntukan tayo. Tawagin mo lahat ng mga kaibigan mo. Set up kayo ng location. Kapag nandun na kayo sa location, kailangan may witness ka. Pag nandun na kayo, magsusuntukan na kayo, huwag ka makipagsuntukan. Pamukha mo sa kanya, guys, ito yung tarantadong hinahamon ako. Saksi kayo. Sabay-sabay tayo magsumbong sa dean natin, sa guidance counselor natin. Tahimik yung bully. Hindi na iimi yun. Panalo ka. Right. I agree. Kasi bigla siyang mapupunta sa spotlight, and usually ayaw nilang mapunta sa spotlight. True. Pangalawa, kung ikaw magulang ka, hindi ka nabully, pero yung anak mo nabubuli, wag mo sasabihin sa anak mo na pumatol, lumaban. Okay? We do not teach our children to be bullies. Nabubuli na nga yung mga anak natin, tuturuan mo pang pumalag, trabaho ng bully yun. Kung this is what I tell my kids. As a father and as a reformed bully. Yung anak ko, inaapi, pinagtatawanan sa eskwelahan. You know what I tell him? Anak, grade 2 ka pa lang, grade 3 ka pa lang, grade 4 ka pa lang. Hayaan mong pagtawanan kanila. Mag-aral ka ng maayos, galingan mo yung pag-aaral mo. Kapag binuli ka nila, kapag maganda yung grado mo, pwede mong isumbat sa kanila, mahina ako, hindi ako ganun katapang, pero hindi naman ako bobo. Pag pumalag yung bully, magsumbong ka sa teacher at sa guidance counselor. Walang palag yung bully. Pangalawa, kapag ikaw binubuli sa eskwelahan, inaapi ka, sige lang, wag mo silang pansinin. As long as hindi ka nila tamaan ng kamay, hindi ka nila suntukin, hindi ka nila gulpin, okay lang yan. Kasi tell you what, ako, bully ako. Ang dami kong binastos, ang dami kong melit, ang dami kong nilait, ang dami kong kinakantsawan dati nung high school ako. Lahat ng kinantsawan ko, lahat ng binalit ko, abogado, attorney, piskal. Yung isa, kernel na ng PNPA. Lahat yun binastos ko dati. Ako ngayon? Sabihin na natin nasa CNN ako, sabihin na natin photographer ako, pero damn, ako pumapasok ako ng opisina para kumita. Kailangan kong kumahit para kumita. Sila, 4 na oras lang, o di kaya minsan, isang tawag lang, milyones na kita nila. So kung yung anak mo nabubuli, support mo siya. Pakinggan mo yung pinagdadaanan niya. Kailangan niya ng ganun eh. Make sure na habang dun sa mga critical stages na bata siya, na inapi siya, nandun ka. And i-enforce mo sa kanya na maging successful dahil tangina, kapag yan ang anak mo, o di kaya ikaw naging successful ka, yung bully, pwede mo maging utusan. Exactly. Exactly. Just like Back to the Future. May reference pa. Okay. I think for yung para mag-work yung idea ni Jamar dito sa pangbubuli is dapat mag-step up yung game ng parents din. And like I said, yung school din talaga. Yun talaga actually yung school eh. Kasi sila talaga nakakita nun. Sila dapat mag-step up eh. Kasi like yung kinuwento mo rin, James, yung sa madre and pare walang ginawa. Oh my God. They treat it as a joke, lalo na actually kasi tayo rin pag nakakita tayo mga bata nag-aaway or parang binabaliwala natin eh. Pero for them dapat they need to be more vigilant sa mga ganung types ng situation. So in order for it to work, I think nasa parents talaga eh. And yeah, that's Kaso true nga as lang well. kasi, brother,
Yeah, I mean, I understand yung role ng parents eh. Pero kasi, ito yung anak ko. Uh-huh. Experience ko lang naman, inaaway sa school. Mhm. Ngayon, pag tinanong ko kasi yung anak ko, anak, sino nang away sa'yo? Minsan kasi yung bata, ayaw magsumbong. Ayaw magsalita. Kasi natatakot yung bata pag nagsumbong ako kay tatay o di kaya nagsumbong ako kay nanay, rumesbak yung mga magulang ko sa eskwelahan at pinagsabihan tong bully, baka bumalik sa akin yung bully. Okay, so Exactly. ang akin lang, tama yung sabi mo bro na malaki yung role ng parent dito. Pero kung role ang pag-uusapan, to be specific, bilang tatay or di kaya bilang membro ng PTA, reinforcement Okay. Di ba? Maliban sa pagiging emotional reinforcement ng anak mo, kailangan kung ikaw tatay ka, kailangan nakikita din ng anak mo na palaban ka. Pwede mong sabihin sa anak mo, anak, binastos ka ba ni tatay sa eskwelahan? Binastos ka ba ni tatay sa bahay? Inaapi ka ba ni nanay? Hindi ka inaapi ng nanay mo, hindi ka nang inaapi ng mga magulang mo, hindi ka inaapi ng mga kamag-anak mo, walang karapatang apihin ka ng ibang tao. Kaso nga lang anak, alam ko pag lumaban ka, mukhang lugi ka dahil yan si bully, maraming kaibigan. Kaya kung ako ikaw anak, kakampi mo naman pwede ka naman magsumbong kay advisor, pwede ka naman magsumbong kay guidance counselor, at unlimited sumbong yan anak. Sabihin mo lang. Kaya importante, actually mas malaki ang role ng school ng mga administration ng school compared sa parents when it comes to bullying. Kasi most of their life, karamihan, nasa school sila most of their life sa early stages ng buhay nila. So malaki ang role talaga ng school, kaya kailangan nilang gampanan talaga. And I think meron pa akong isang additional advice para sa I don't think sabihin nyo kung tama to. I think ang makakatulong din for bullying, kunwari na bubuli ka, makakatulong din is I think having a friend, like a sincere friend. I think kahit isa lang na may masasabihan ka and knows what you're going through, nakasama mo lagi. Kahit isa lang. Maganda magkaroon ng kaibigan, kaso nga lang kasi pag nasa school stage ka, marami kang makikilala na yes, pwede mo maging kaibigan. Pero you know what? Yung sa akin lang tingin ko lang naman. Look, itong conversation natin, we can be wrong and we can be right. So kung sino man nakikinig sa atin, kung ano yung narinig yung tama, yun yung kunin nyo. Kung mayroon kayo narinig na mali, huwag kayong mambash. Tao lang din kami. May kanya-kanya kaming experience. Right, and learn from that. Right. So going back to you, kasi ako yung anak ko lumalaki na eh. You know what, for me what's best is kung mag-recommend man lang tayo ng mga kaibigan sa mga anak natin, bakit hindi tayo? Ayan. Exactly. Good point. Good point, yeah. True. Good point. point. I agree. Kasi definitely pagkapanganak pa lang dapat alam na natin kung ano yung do's and don'ts ni ganito or ano yung gusto niya. At least tayo mas makaka-understand So I totally agree with you with that, Jamar. Now I just want to also address na ito is perspective natin basically hindi pa masyadong uso yung internet no. And we can see it as well over the internet about bullying. So I think bottom line is if you see someone getting bullied, don't be afraid to try to reach out to the person and try to help out in terms of either kausapin yung ibang tao just to help them out. Kasi imagine mo nandun na siya sa situation na hindi nga niya alam yung gagawin. So nai-impression siya doon sa pambubuli na yun. So reach out para at least alam niya na, uy, hindi lang ito yung mundo ko. Pwede ako lumabas dito sa mundo na to. And for the victims,
Um, guys, like I said, no, na-experience ko yan. Buti na lang somehow, nalipat-lipat ako sa school, I learned to adapt, and I've met great friends. James, may tanong ako sa'yo. Anong masasabi mo doon sa mga nabully? Walang matakbuhan. Yung tipong pag umuwi ng bahay, kung alaman lang siyang mga magulang, kung lumipas na o yumaon na kanyang mga magulang, yung tipong toxic yung tahanan niya. So, yung tipong walang matakbuhan, walang kaibigan, walang magulang, di ba? What can you say about those people who go through that shit? Yeah, that's a very good question din, Jamar, no? For a moment, I thought na, well, bata pa ako noon, na ganun yung environment, even though na hindi naman ganun. Kasi parang, ito yung perspective ko. I think what I can recommend, kasi somehow na I've been through it, based on what I thought that ito yung nagiging environment ko. I always want to believe na there's something. What was the song? Heaven has a plan for you. It's in Swedish House Mafia. See, heaven has a plan for you. So even though na ganun yung experience nyo, hang in there. And also try your best to divert your attention to other means. And then also, kadalasan naman ang mga bully na natutuwa sila kasi may reaction ka. May reaction kang maganda na sobrang na nakaka-high sa kanila dahil either napapaiyak ka, show them that you don't care. Oh yeah, exactly. And trust me, magandang mawawalan sila ng power, ng gana, like, yeah. Teka lang, sinabihan kitang labo. Okay. Guys, eto since umabot na sa ganito yung usapan natin, alam niyo ba na maraming cases na nag-suicide dahil sa bullying? Oh yes, yeah, that is true. Yeah. That is true. Oh nga, actually, papasok ko dapat yun. Yun. Sorry. We're on the same page pala. So yeah, go ahead. Take the floor. Yeah. Yun din. Kaya I think tama rin ang pag-uusapan natin kasi marami sa mga nabubuli na walang outlet, walang masabihan, which is yung point mo nga rin. Wala silang ibang choice, sabihin natin yung parents nila, busy or they're just indifferent. And yung school is not actually doing their job correctly. Some of them, when I think yung mga iba wala nang choice but they just give up on life, which is sad. I'm not saying they're weak for doing that, because sometimes ang tao pag they get cornered and they have no choice anymore, they just do that. It's sad, but yeah, that's the reality of it. But kaya we need to, that's why it's good that we're talking about this topic, so we have we can educate people further about this topic and make them aware na nangyayari to. Yeah, kasi baka hindi ka na maabot about kung sa sinabi ni Jamar, that's good. Yung isa kasing hindi ko makalimutan na sinabi ng tatay ko sa akin about sa ganyan. Yari daw, medyo na binubuli ka or may pinapatak pa lang. Sabi lang sa akin, tahimik yung tatay ko hindi mo siya nagsasalita. Sabi lang niya sa akin, basta tama ka, lumabang ka. Kahit paano ka, kung nasa tama ka naman, paano ka. Hindi mo sinabing talagang makipagpatayang na kumbaga, at least, kumbaga, alam mo namang may ginawa sa'yo. Yun yung isa sa Tsaka about dun sa mga nagsusuicide, hindi lang suicide kasi yung iba na nabubuli na pumuputok. Alam mo yung di na siguro kaya.
Sample niyan, si Lian. Yeah. Ito, sample ko si Lian. Si Lian, sample dito eh. Anong grade yun? Okay, si Lian. Si Lian Grade 2 ata si Lian. Si Lian, binuli siya ng grade 2. Anong nangyari is, basta parang kinukuha yung gamit niya, tinatapon. Hindi naman nagsabi pala. Actually, nagsabi siya kay mama. So, ang ginawa ni mama, pumunta sa school, sinabihan yung teacher. That's a good thing. Sinabihan niya si mama. Hindi siya. Tapos, edi continuous pa rin. May point na pumutok na tato si Lian. Ang ginawa, basta parang nagsusulat si Lian, yung papel kinukuha, tapos tinatapon. Tapos susulat ulit si Lian. Tapos kinukuha, tatapon. Ang ginawa ni Lian, sinaksak niya sa kamay. Dito sa may, ano ba tawag dito? Sa may, yung sinasaksakan ng UV. Yung sa... Oh, shit. Okay. Hindi, yung sa sinasaksakan ng UV. Yeah. Expo. Dun sa... Oo. Yung sa likod ng palm. Hindi siya. Alam yung lalagyan ng pinitextros ka. Ay, hindi pala, sorry. Yung pinuha na pala. Dito sa may veins. Okay. Sa opposite side ng elbow. Opposite side. Saksak niya ng lapis doon. Okay. Tapos, kailangan dalhin sa ospital yung bata kasi lapis na dumikit yung lapis doon na naiwan yung lead yung lapis. So, ayun nga, yun yung sinasabi ko, na nag-snap na yung mga, ayun nga, ano nangyayari? Either, ilang reretary at baka mangyayari madali. Yun yung sinasabi ni Jamar. Pero, I mean, on the opposite side naman, nasa tama siya kasi gago, sinabihan na kita sinabihan ka na ng nanay ko, sinabihan ka rin, Pwede mong tanongin si Leon dyan. Putak, crab killer na yun. Naging ninja assassin siya. Sinaksak niya Right. And actually, it's not just... Sorry. Sorry, Nico. It's not just that incident, no? It's classic as well in America na meron din mga school shooting dahil sa bullying. So yeah, and I guess just like what Jamar is mentioning, and also I want to put my point across then. Na the reason why I'm saying that be numb to it and just don't care. Not to the point na hayaan mo lang sila, just go away, just move out, just avoid them. Kasi hindi naman din talaga pag nag-dwell ka masyado doon, there's a high tendency na mag-snap ka na lang. And then kapag masyado ka naman din lumalaban or I mean, you have a point there, Nico, lumaban ka because if it's right. When you know that you are right. But there are certain factors then na tamang way of doing it. This is just what I'm saying na it worked for me eventually na I just didn't really care. And eventually they just left me alone. Yeah. So that's what I would want to share as well. But thank you for your thoughts, Nico. So since we're running out of time, actually, just real quick, what's your message with victims, bullies, and those listeners would see that act? Let's hear it from Jamar. Jamar, can you give us like a final words? Yeah, sure. I'm gonna make this quick. Kung sino man yung mga nabully dyan, sino man yung mga binastos at maliit, look, everything is temporary. Ako, bully ako, kaya makinig kayo. Marami akong binastos. Lahat ng binastos ko ngayon, lahat ng binalit ko ngayon, mas maganda ang estado ng buhay. Kaya ngayon, huyo ako sa buhay nila. Kaya kung ano man yung ginagawa nyo, kung ano yung hilig nyo, kung ano yung passion nyo, kung ano man yung gusto nyong makamit sa buhay, kamitin nyo yun. Kasi, unang-una, ang weakness ng kahit sino mang bully ay yung taong mas successful sa kanila. Oh, yeah. That's a great point. Perfect. Very good. Yeah. Ngayon, look, I just need to leave this, I just need to leave this out of my chest. So, that goes for dun sa mga victims, mga nabully.
As for those people na mga nabully, gusto ko kayong murahin, kaso nga lang censored eh. So, ayaw ko mag-oras sa inyo. But also, this goes to the people na hindi bully, hindi na bully, pero nanonood lang, yung mga walang ginagawa. Oh yeah. First and foremost, do not ignore it. Kasi never assume na yung isang bagay is harmless na pangangantsaw lang or harmless na panlalait lang. Kasi unang-una, ang mga tao ay may mga different levels of coping. So kung para sa'yo okay lang yun, baka yung tao na nilalait, nagdudusa na. Exactly. Yeah, Exactly. Speak up, tangina. Diba? Salita ka, may bibig ka, hindi mo ginagamit, magsalita ka. Yeah. No, kasi you'll never know na yung pagsasalita mo yun can save a person's life. Malay mo, nagko-contemplate na siya ng suicide, and then just by those words na nag-speak up ka, you help save that person's life. So yeah, I totally agree. Ito pa. Ito pa, doon sa sinabi kong don't just ignore it. Unang-una, kung sino man yung nanonood, halimbawa, ikaw binubuli ka, tapos kung hindi, halimbawa may binubuli. Nakita mo yung bully, nakita mo yung binubuli, tapos nakita mong may nanonood pa doon sa mga nambubuli. Please, hold those bystanders accountable. Kasi, yung mga nanonood na yun, they provide the bully with an audience which oftentimes it encourages bullying. Sabihin mo doon sa mga nanonood, tanginan nyo, nanonood kayo, wala kayong ginagawa. Diba? Exactly. So just Parang speak up, man. mentality. Speak up. Yeah. I could have said better myself. Thank you, Jamar. Yeah, definitely speak up, guys. And this is what we want to promote here in Terrible Children din. No? Guys, kaya tayo nagpa-podcast kasi nga, we want you guys to speak up. So, yeah, please do speak up kasi, like I said, you can save a life in that manner. So yeah, final words for Nico, like about for like bullying victims and those who's watching the bullying act. Right. Sa bullies, kasi technically, sometimes psychological na, hindi ko naman masabi. Pero talagang minsan nature na, kahit naman sabihin mong stop, sometimes gagawin nila. Pero sabihin na rin doon sa mga gumagawa nun, tigilan nyo na. Wala kayong mapapala dyan. It's nonsense shit. Kumbaga, gawin nyo na lang yung ano nyo, yung kailangan nyo gawin. Wala kayong mapapala. Yun lang yun. Sa mga bullies. And doon naman sa mga nabubully, sabi ko nga, usually hindi nagsasalita. Sabi nga ni Jamar, hindi nagsasabi kasi natatakot din. Huwag kayong matakot. Kaya nga kayo may parents eh. Diba? Para pagsabihan. Or per se wala kayong parents, siguro naman may kamag-anak kayo. Pwedeng tumulong, magsabi kayo sa sa teacher man, sa lahat. At least, kumbaga, gumawa ka ng paraan para, to help yourself. Kasi nga, nahihirapan ka, natatakot ka, hindi mo kaya lumaban. Yun. Tapos, about naman dun sa mga nanonood, dun kasi medyo dalawa yung parang side ko dun eh. Kasi merong yun nga, may nanonood na for parang, ay po siya, entertainment to, ayos to, suntukan, binubugbog. Meron kasi dyan nanonood, gustong tumulong, pero natatakot. Takot rin. Kaya sometimes, ang ginagawa nila, binibidyoan na lang nila. Sa ngayon, binibidyoan na lang nila. Or usually, hindi na nagsasalita. Or yung nanonood nga ng ganun, hindi na nag-ano kasi nga, takot nga rin. Pero sana, ayun, may gawin sila. Either tumawag sila ng police, videoan nila para makita. O, diba? Yung mga ginagawa ngayon, pinapost sila. O, di, at least natatrack, diba? So, yun. So, huwag lang siguro sila mag-standby. Yun. Yun lang. Alright, thank you. I couldn't agree more, Nico. Kasi nga, just like what we're mentioning over and over again, it has a great impact doon sa nagiging victim. So, Jake, any last few words for our listeners in terms of bullying victims and those who's watching the bullying act? Yeah.
I think yung yung points ni Jamar and Nico is pretty good na eh. I think ang ma-add ko lang is to add to their statements are yung if you see someone getting bullied, pagka bystander ka, I don't think you need to go to the bully. You don't need to go after the bully. I think mas okay din na it's equally good na you go after dun sa nabully, na kausapin mo siya and be his friend, be her friend, talk to how he feels, how she feels, and para lang ma-vent out niya, then para may kausap siya. If ever wala siyang parents at home that to talk to, or indifferent yung parents niya, yeah, I think magandang to be a rock, to lean on for these people na nabubuli. Yeah. So yun lang. Right. Mayroon ba sa inyo dito fan ni Bruce Lee? What up? Well, not like a diehard fan, but yeah, I love Bruce Lee. Be water, Be my like friend. water. Yun, exactly. Be like water. Exactly. I mean, Yeah. imagine how a person would look like if they keep punching water. Mukhang tanga, di ba? Right. Yeah. Parang sa SpongeBob to, si Flats, yung pinagsasapak niya si SpongeBob na-absorb lang niya yung punch. Right. Well, Punta kay SpongeBob na. okay. Well, yeah, thank you. And yeah, a great point there. With the legendary Bruce Lee, be water, my friend. As long as you can adapt, guys. And I guess my final words as well, especially for those victims, because it's hard to show it out there for sa mga bullies eh. Kasi they get a high from it. I guess my ultimate or bottom line na pwede ko sabihin sa mga victims are three things, and I would have to reiterate these three things. First is you're not alone. Second is you're not alone. And third, you are not alone. I cannot emphasize that more. So, guys, reach out to someone because you need to process what you're feeling. Sometimes, hindi mo kayang i-process alone eh. And I'm just lucky that somehow I managed to do it. Back in those days, I somehow managed to process it. Pero it takes, it took me a while. So, if you feel na you're about to break, whether you're just like yung example ni Nico na you're gonna do something to that person, or just like when you sinabi ni Jamar na you contemplate on suicide, reach out to someone. So at least you can find some help to process those emotions, and eventually it would help you out on ano yung pwede kong gawin logically. Kasi, bottom line, if those emotions are blocking your logical thinking, then there's no way out. You have to reach out to someone to help you process those emotions. So, guys, for Terrible Children, especially for the listeners, thank you so much. But before we end this, I just like a moment of silence for... and we just want to reach out to our condolences with the Ocampo family. One of our friends, especially friends of one of our co-hosts, C, Julian Ocampo, passed away, and we reach out to our condolences to their family. And yeah, that's Arabic for may the best of what this world has to offer and what heaven has to offer may give to your loved one. All right, thank you. Nice. Thank you for that, Jamar. Well, this is an episode for Terrible Children. I hope you guys learned something here, and look out on Monday. We're gonna announce our next topic.
for the Saturday's episode. Or Tuesday or Wednesday. Or Tuesday. But then again, thank you so much for your time. And once again, this is Terrible Children when we talk about terrible things. Have a nice day, guys. Bye. Peace out. Peace out. Bye. Bye.